aming nanay-nanayan sa Laguna. Ayan, si Coach Baby Villa Ignacio. Go ahead, Tita Baby. Yes. Magandang buhay po sa ating lahat. A blessed Sunday, everyone. And ayan, medyo kinakabahan kasi this is my first time na mag-share po ng sinishare ni Mother sa atin every Sunday, no? Never in my wildest dream. Talaga po naman, no? So, before that, gusto ko po munang i-share yung aking result. Yan po ako nung age 41. Kung mapapansin niyo po, naku, yung itsura ko, mukhang mas matanda pa ako dun sa age 41 na picture ko. So, hindi ko po nakikita yung slide. Kung nandyan pa, nawala ba? Opo, tita, sandali lang po ah. Eto na po, wait lang po. Thank you. So, kung nakita niyo yung picture ko ng before kanina, may health issues po ako niyan, masyadong mababa yung immune system ko niyan, and marami po akong discomforts na nararamdaman. Kung mapapansin niyo rin, ako ibang klase yung kulay, yung buhok ko talagang nalagas pa yan, dahil nga po immune system ang problema ko. Pero alam niyo, sa Herbalife maraming angels eh. Meron pong pinadala si God sa akin na angel para introduce sa akin yung Herbalife. Ginamit ko po rin siya katulad ninyo na pamalit lang aking breakfast. And dahil may mga coaches nga po, tinuruan din ako kung paano ko aayusin yung pagkain ko, yung pag-exercise ko kahit dahan-dahan ng time na yon. And ginamit ko yung products for my health improvement. And talagang God is so great na ginamit niya po itong product na to at yung mga tao na tumulong sa akin para i-mentor ako na magkaroon po ako ng gradual na improvement sa aking health. And kung mapapansin niyo po, ganyan yung itsura pati nung mukha ko. Ngayon po, tingnan ninyo, wala na siya because of the proper nutrition na tinanggap ng katawan ko up to the cellular level. Grabe, di ba, no? And ngayon po, birthday ko lang po noong August, kaya 65 na po ako, hindi na 64 dyan. And mas energetic ako ngayon at mas nai-enjoy ako ng family ko ngayon. And even my family po, ginamit na rin nila yung product. Kaya po ako, nag-decide din po ako na i-avail yung highest discount, which is the 50%. Kasi na-realize ko, matagal-tagal ko itong gagamitin and even my family. So, nag 50% discount po ako. Eh, hindi ko po namalayan. Sa ganda po ng result ko, maraming nagtanong. Kasi imagine niyo naman yung itsurang yan against sa itsura ko ngayon. Maraming nagtanong. Tapos napansin ko rin, pati yung aging, imagine niyo yung 41 at 65 ngayon, parang na-delay yung aging, no? Dahil because of the proper nutrition. So maraming nagtatanong and marami rin ang kailangan ng tulong para sa health improvement. So hindi po ako nagdamot at talagang shinare ko po yon. So dito po sa Santa Rosa, Laguna, nag-start lang po ako mag-isa. But then, dahil nga po shinare ko ng shinare, ito na po yung nangyari. Next slide, please. Hindi ko na malaya, yung business po, bumuntot na lang. At ito palang business na to, may mga training, may mga libreng bakasyon na not in my wildest dream po na makarating ako sa mga lugar na ito. Di ba halos hindi nga ako makalakad nung mahinang-mahina pa ako. But then, Herbalife gave me so much more. Sobrang blessing po. Ito po yung mga ilang bansa na narating ko na at dito na rin po ako nabigyan din ng mga iba-ibang klaseng visa and like US visa and European visa na hindi ko naman po naisip. Gusto ko lang po nun maging healthy lang ako, di ba? And next slide, please. At ngayon nga po, nakaka-attend po ako ng mga events sa iba-ibang lugar na naisasama ko rin po yung aking yung family ko sa bandang dulong yan. Ayan, nag-attend po kami ng spectacular last February po and
talagang nakasama ko yung aking anak dito sa business na to na and pong aking husband na isasama ko rin po siya sa mga events kasi gusto ko rin pong maintindihan niya ano ba yung talagang ganda nitong aming ginagawa rito. And alam niyo po, sobrang binavalue ko tong community na to. I gained friends, I gained family, at marami po ako natutunan sa mga trainings na natinan ko, hindi lang po para sa mind, kundi para sa puso. And background ko po, ako po ay graduate ng accountancy pero napunta po ako sa sales and ito na nga po, nung ako po yung humina ang katawan, naging plain housewife lang po ako. Grabe yung Herbalife, inayos yung health ko, inayos din po yung aking tawag doon, financial po because nagkaroon po ako ng income through sharing po, no? And nakakatuwa lang, imagine niyo dahil 65 na ako, most of the time dito lang ho ako sa loob ng bahay, nagtatrabaho online minsan at lalabas lang po ako pag kailangan kong lumabas. And we're so blessed na nandito lang sa tabi ng bahay po namin yung nutrition club namin. Kaya alam niyo po, nakakatuwa lang, busy kami last week kasi manganganak po yung daughter-in-law ko. Pero along the way ng kabisihan namin sa kanya, may mga retail po ako. Yung last week ko po ay, imagine niyo, nandito lang po ako sa bahay. Nag-earn po ako ng 5,000 sa retail ko. Not bad, di ba? Na hindi naman ako talaga lumabas pa, sila yung pumunta rito sa aming nutrition club. And yun po. And ngayon po, I'm so blessed na mabigyan po ako ng task na i-share sa inyo itong topic na to. Ito pong Dare to Commit ay isang series po ng daring faith, no? And if you have a daring faith, we really have to commit, no? Okay. This is from Pastor Rick Warren, well-known po siya, author ng Purpose-Driven Life. And gusto ko pong i-share sa inyo itong verse na to. Sabi nga, ito po yung Romans 6:13. Yan. Give yourselves completely to God, every part of you, for you have been brought back to life and you want to be tools in the hands of God, used for His good purposes. Alam po ba niyo na yung ating palang buhay ay actually shaped by our commitment? Do you agree? Type 1 if you agree. And sabi nga, pag daw pala kinumit natin yung sarili natin, and if we don't commit ourselves pala to anything, we become nothing in life. And ito po yung binasa ko ngayon na Romans 6:13 na ito. Ito po yung one of the highest commitment to give ourselves completely to God. Parang pag-iisipin, hindi ganun kadali. Pero if you pray for it, masasanay ka at magiging madali na. And another one, sabi nga, hindi pala tayo pwedeng mabuhay ng walang commitment, no? Just like if you want to be healthy, kailangan mag-commit ka dun sa iyong gagawin to be healthy, no? And if you want to have financial freedom, syempre magko-commit ka kung paano mo gagawin yung pagkakaroon ng financial freedom. If you want a house, kailangan mag-commit ka mag-work para ma-achieve mo yung gusto mo magkaroon ng house or car or anything, or even kung gusto mo magpakasal nga, kailangan meron kang commitment, di ba? So, importante ang magkaroon po ng commitment. So, gusto kong basahin yung next verse po na susunod. Ayan.
Basahin po rin natin ha. Since God has shown us great mercy, offer your lives as a living sacrifice to Him. Your offering must be only for God and pleasing to Him, which is the spiritual way for you to worship. Sa buhay po natin, marami pong pinagdadaanan or pinagdaanan. Kailan ba hindi nabigyan ng solusyon ng Panginoon? Di ba parati namang nabibigyan ng solusyon? And dumating man yung mga pagkakataon na yon, andyan siya parati. Never niya tayong iniwanan, never niya tayong pinabayaan. And sabi nga, your offering must be only for God and pleasing to Him, which is the spiritual way for you to worship. Alam niyo po ba yung ginagawa natin dito sa VNC community na to? It's one way of giving back. Giving back yung blessing na ibinigay niya sa atin through sharing our results dito sa ating VNC community. And as a way of gratitude, we can offer po yung service natin to God, hindi lang spiritually. We can also share it through physically, sa ating family, sa ating community, sa kung saan ka man nagsuserve na community, and even dito sa ating VNC community. Malaking tulong po yung akala po natin wala lang yung sharing natin. Minsan pagka yung mga tawag doon, yung mga assigned na service team dito sa ating VNC, minsan naghahanap sila ng share, no? Alam niyo po ba na kapag ka talagang binigay mo yung sarili mo sa pag-share, you're doing great for service for the Lord. Part po yan ng service natin sa Lord. We glorify the Lord every time po na tayo talaga ay from the heart nagbibigay ng ating sarili, nagbibigay ng inspirasyon sa ating kapwa. Di ba? Ang galing, no? And alam niyo po ba, sa ating mga purposes in life, meron pong palang 5 commitments na dapat nating gawin para po yung ma-meet natin itong purpose in life natin na to. And isa-isahin po natin itong 5 commitments na to. Okay. Next slide po. Ayan. Yung number 1 po, to strengthen my faith. Diretso lang po, click ulit. I must unite with others in worship. Ayun, nawala. Jesus, okay lang. Ngayon. Sabi nga, to strengthen our faith, we must unite with others in worship. Ano ibig sabihin ba nun? Alam niyo po ba yung worship pala, when we worship God, we renew our faith and nire-restore po yung joy natin sa ating puso. Every time po yan. Every time na i-worship mo siya, magpe-pray ka, kakantahan mo siya ng mga worship songs. Alam niyo po ba yung parang nare-revive ka, nare-recharge ka? May mga panahon na tawag doon yung feeling low ka, tapos parang wala kang gana na mag-attend ng church service mo. But then pag nandun ka na, tapos narinig mo na yung message ng Panginoon, tapos kumanta na ng mga worship songs, pansinin niyo, na-recharge ka, parang nabibigyan ka ng hope, nabibigyan ka ng energy. Pag uwi mo, iba na yung yung aura mo. Iba na rin yung pakiramdam mo, iba na rin yung energy mo. And basahin po natin itong verse na to.
Ayan. Those who wait on the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They shall run and not weary, and they shall walk and not faint. According to Isaiah 40 verse 31. Yun po yung sinasabi ko. When we worship, nag-iiba po yung yung pakiramdam natin. Just like po na, di ba dito sa ating ginagawa dito sa Herbalife, every time, minsan di ba pagka sinabi sa'yo, oy mag-share ka naman, bago ka mag-share, ako parang parang ako rin, may mga times na, ay nako, kaya ko ba? Ay nako, feeling low ako. Pero alam mo, pagka nandyan na, at hiningi mo yung grasya ng Panginoon na tulungan ka at siya yung magsalita para sa'yo, ay grabe, dire-diretso ka na lang talagang nagsasalita. Ginagawa kang vessel ng Panginoon para yung gusto niyang marinig ng makikinig sa'yo, yun yung lumabas doon sa bibig mo. And God is so great talaga na yun naman talaga yung lalabas. Kaya don't ever worry kapag ka na-assign kang mag-talk or mag-share. Every time nasasabi mo sa Kanya, bahala ka na Lord, siya na naman talaga ang bahala. Just trust the Lord, no? And sabi nga, you cannot fulfill your God's purpose for your life by yourself. You need others. Kailangan natin talagang merong ibang tao na kasama natin. Hindi lang pang sarili lang. We cannot live alone. No man is an island. Kaya kailangan po talaga meron tayong fellowship with others, no? And kahit po paminsan-minsan, lalo na may mga times din na demotivated tayo, para bang nalulungkot ka kasi yung nagagawa ng iba hindi mo nagagawa. But then, di ba, pagka uma-attend tayo ng mga trainings, habang naririnig mo yung speaker, nai-inspire ka, di ba, ang nangyayari, talagang namomotivate ka uli at bago ka pa umuwi, talagang sumisigaw ka na ng let's go Herbalife, di ba? Grabe talagang si Lord, alam mo yung alam na alam niya kung anong gagawin niya sa buhay natin. Just trust the Lord. At talagang hindi naman niya tayo pababayaan. Okay. And basahin po natin yung next verse, no? Yan. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Alam niyo po, bago pa ako humarap sa inyo ngayon, para po akong tanga na habang ako'y nag-exercise dun sa gilid ng dahan-dahan, ay talagang ang binabanggit ko lang po talaga, thank you Lord. Thank you Lord. Kasi cleaning ko na siya po yung magsasalita ngayong umagang to. Hindi po ako. Gagamitin lang po niya ako. Kaya, puro thank you Lord lang ako. So, yon. And, grabe. Yung kanina, kahit kagigising ko lang, hindi pa ganun yung energy, pero, eto po ngayon, yung umaakyat na po yung energy ko, and alam mo yung nakakapagsalita ako with gladness in my heart. And alam mo yung, ito yung gusto ng Panginoon na marinig natin siya na hindi malungkot, kundi may joy in our hearts, no? At lalo na Sunday pa naman ngayon, marami po sa atin ang after this, katulad ni Cecil, pupunta na siya doon sa spiritual community niya. Ako rin po, pagkatapos ko rito, ganun din ang gagawin ko. And we just look forward yung communication with the Lord every day, every single day, every single moment po. Kahit nasan ka, kahit nasa CR ka pa. Diba? Okay.
Mga ano po yun, mga simple joy pero malaking bagay sa Panginoon na tinatawag mo siya parati. Tinatawag mo kahit nakapagluto ka kahit habang bago ka magluto, tatawagin mo siya, Lord, samahan mo ko kasi gusto ko masarap itong ipapakain ko sa family ko. Natutuwa siya doon. And next po, next slide please. Eto na, yung pangalawang commitment. To discover my identity and purpose, I must connect with others for fellowship. Alam nyo, we're so blessed. We're so blessed na narito po tayo sa community ng VNC, no? Virtual Nutrition Club, and sa Herbalife community. Aside from yung mga spiritual community natin, kasi we tend to connect with others for fellowship. Of course, yung spiritual activity natin. Dito naman sa Herbalife, yung mga ginagawa natin every single day like this VNC, alam niyo po ba yung bawat member nitong service team dito sa VNC na to, they glorify the Lord through kahit ano lang, taga-pindot lang siya, taga-accept lang siya, o speaker man siya, nakaka-glorify kay Lord yun. Kahit napakaliit ng role mo at talagang nakikipagtulungan ka with others, ano po, malaking bagay po yun sa Panginoon kasi yun po yung gusto ng Panginoon para sa atin. And natututo daw din po pala tayo. Kung mag-isa lang tayo, hindi tayo matututon. Kung wala tayong relationship, we only learn who we are in relationship. Mas makikilala natin yung sarili natin pagka tayo nakakapag-relate sa others, no? Kasi kung sarili mo lang, syempre hindi mo malalaman kung ikaw ba ay suplada, kung ikaw ba ay kailangan mo ng ganitong learnings. Through others, malalaman mo yon. And we only learn our true identity in community. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ka pwedeng mag-isa eh. And marami tayong natututunan din, hindi lang sa books, kundi pati na rin dyan sa mga kasamahan natin. Di ba every time na magtotalk sila, mag-share sila ng kanilang mga result, ay, ganun pala ang nangyari sa kanya. Ay, pwede ko palang gamitin yun sa customer ko. Ay, pwede ko palang i-share yon, yung ganung klaseng health tips, no? So, nagtutulungan po when you are in a community. Nakakapagtulungan kapag if we connect with others for fellowship, no? And next slide po, basahin po natin itong verse na ito from Romans 12:4-5. We are like various parts of a human body. Each part gets its meaning from Christ's body as a whole, not the other way around. Each of us finds our meaning and function as part of his body. But as chop off finger or cut off toe, we wouldn't amount to much, would we? So alam niyo yun, part po pala tayo ng body of Christ, no? And if we disconnect kay Christ, sa ating Panginoon, ano na kaya tayo? Nasa na kaya tayo, no? And just like example niyan, kunwari ako, di ba, may tenga ako, may nose ako, may mata ako. May function ng lahat ng yan dahil nakakabit sa akin eh. Pero kung tanggalin yung tenga ko at itapon dun sa sahig, may function pa ba yung tenga ko? Makakarinig pa ba ako? Makakarinig pa ba yung tenga na yon? Hindi na, di ba? Hindi na siya makaka-function ng tama. Yung ilong ko, ngayon nakakahinga ako. Pero pagka ba tinanggal ito at itinapon, may function pa ba siya? Wala na. Just like us. Pag nag-disconnect po tayo sa Panginoon, baliwala po tayo.
Kaya super importante nakakapit tayo sa Kanya. Every day of our lives. Every minute of our lives. And next slide please. Sabi nga, Christ brought us together through His death on the cross. The cross got us to embrace, and that was the end of hostility. Sinong tao magpapapako sa krus para isave lang tayo? Para lang, alam mo yon, yung alisin yung lahat ng hindi maganda para sa atin. Wala, di ba? Kundi ang Diyos lamang. Nag-sacrifice siya para sa ating lahat. And alam niyo po ba, every one of us, we are equally valued by God. Walang sinisino ang Panginoon. Mahirap, mayaman, pangit, maganda, may pera o wala, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. No. And we are to build harmony to each other. And I'm so blessed na I am part of this community na, alam mo yun, ito lang yung nakita kong company na hindi ka hihilahin pababa because everyone is pushing you up para talagang maging successful ka. Walang nagdadamot ng result nila, walang nagdadamot ng mga natutunan nila. In fact, alam nyo, naging kultura yung pag mayroon akong natutunan sa isang training, ibababa ko kaagad kasi gusto ko malaman agad ng team ko, gusto ko pati sila ma-share ko yung kung ano man yung natutunan ko kahit hindi ko man kaya lahat. But then, I'll make sure na kahit papano ma-deliver ko sa kanila kasi I want to share. Alam mo yon, ganun ang Panginoon. Kung tayo nga ginagawa natin yon, how much more ang Panginoon? Wala siyang gugustuhin sa atin kundi the best talaga. Tayo lang yung kulang. Tayo lang yung kulang sa commitment. Kahit nung inaaral ko to, marami rin po akong naging realization. And ano to magandang reminder to para sa araw ng linggong to, di ba? And gusto ng Panginoon, lahat po daw tayo maging peacemakers. Of course, sa isang basket, hindi nawawala ng bulok eh. Itong bulok na to, pag naitabi sa mga hindi bulok, pwedeng mabulok, di ba? But then, yung mga hindi bulok, pwedeng sa atin bilang tao, kung meron mang hindi magandang nagiging ugali ang isang kasama, wag natin siyang i-judge. I-try natin na mawin natin siya, hindi para i-disown siya. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang maging peacemaker tayo sa isa't isa. Whether sa ating family, dito sa community na ginagalawan natin, dito sa Herbalife community na to, and kahit doon sa ginagalawan mong spiritual community, everywhere. Everywhere. Okay? Next slide po. Ayan. And, basahin ko yung yan. Now God has reconciled us to Himself through Christ and has given us the ministry of reconciliation and message of reconciliation. So minsan, may mga pagkakataon na dumadaan po sa ating buhay na tayo po ay nagkakaroon ng mga minsan hindi magandang relationship sa iba. And si Lord, walang ginusto na hindi maging maayos ang lahat. And paulit-ulit niyang sinasabi na yung reconciliation ay very valuable sa Kanya. Yan. Teka po, yung aking, bumaligtad yung aking kodiko. Yan. Okay?
kung napapansin ninyo, yun nangyayari sa kapaligiran natin ngayon, sa mga news ngayon, nakaka-alarm po, di ba? And ito pong ating lugar natin dito sa community na to. Ano po tayo, ginagamit tayo ni Lord na makapagpakita ng reconciliation. Makita lang na opening pa lang ng ating VNC, masaya na ang itsura natin, sumasayaw, and joyful ang itsura. Alam nyo, it creates reconciliation. At nakikita po ng iba, ganun pala kasaya yung community ng Virtual Nutrition Club. Mas marami ang naiinganyo to join, no? And sa nangyayari nga po sa kapaligiran natin ngayon, very badly, we need reconciliation talaga. And we should we always pray for that. Kasi yung prayer ng isa against prayer ng marami, mas solid po. Kaya we should all pray together for reconciliation. Okay? Even sa relationship, kahit dito sa workplace natin, sa family, we always pray for reconciliation. We commit to pray for reconciliation. And next slide, please. Ito po yung number 3. To develop my potential, I must learn from others to grow. Dito po sa atin, sa kultura natin, sa Herbalife, naging parang na tayo, yung bang addict na sa mga training kasi marami kang natututunan, hindi lang po tungkol sa product Hindi lang tungkol sa company, hindi lang people behind the company. Alam mo yon, ito yung company na lumago na ako, kumbaga nag-age na ako, dahil 21 years na po ako dito sa Herbalife. Alam mo yung kung dati baby pa lang ako sa Herbalife na nagsistart ako, habang gino-grow ako ng Herbalife, marami akong natututunan. Hindi lang dun sa mga tungkol sa business, but then pati na po dun sa yung personal development. At ngayon nga ito, nakakatuwa lang, pati spiritual, meron na tayong mga topics na katulad nito. Nakakatuwa lang kasi yung joy, hindi lang dahil kumikita ka ng income, kung hindi yung joy is coming from your heart. Marami po ang nabago na sa buhay namin while doing Herbalife. And thank you, Lord, for giving us Herbalife in our lives, no? And sabi nga, there are some things you'll never learn on your own. You only learn them from community. You only learn them from others. Example, alam niyo po ba, when you're in a community, pwede kang matutong mag-forgive. And that is very, very important, forgiveness. Kasi kung parati kang merong nakakimkim na galit sa puso mo, hindi ka makakaangat, hindi ka makaka-move forward. Marami kang hang-ups na babarahan yung blessing na dapat tatanggapin mo. And si Lord, super dami ng blessing na ibinibigay sa atin, nahaharangan lang yon kapag meron kang bagahe sa puso mo. Para lang yung cleansing lang natin, di ba? Nagki-cleanse tayo, tapos mas na-absorb ng katawan natin yung nutrients. Ganon din yung spiritual life natin. Kailangan natin i-cleanse natin yan, tanggalin natin yan para maalis ang bara, para dire-diretso yung blessing na dapat nasa iyo na. Kung matagal ka nang nagpipray para sa blessing na yon, this is the time na ikaw po ay humingi ng tawad sa Panginoon, linisin mo yung puso mo with all your heart na talagang fervently mag-pray ka sa Kanya and i-cleanse yung heart mo, magugulat ka na lang. Toneladang blessing ang marireceive mo without expecting. Grabe si Lord talaga. Yun lang naman ang parating gusto niya. Hinihiling niya na kausapin mo siya at talagang magpakumbaba kang humingi ng tawad sa Kanya.
And hindi lang kay Lord. Anong tawag doon? Let's be humble enough kahit sa ating mga kasama dito sa workplace. Huwag kang manghinayang na na maging humble para manghingi ng sorry. It's okay to say sorry, no? And nakakagaan ng puso yon, nakakagaan ng katawan yon. Pag wala kang bagahe, masarap magtrabaho kapag malinis ang puso mo, no? And ano pa? We can learn loyalty. We can learn love. Pag we grow from pag kami we learn from others to grow, and we can learn kindness, and we can increase our faith, graciousness, and alam nyo, matututunan din natin maging unselfish tayo. Magiging giver tayo. Pansinin nyo lang yan. Kung dati hindi ka giver, ngayon, sasaksak na sa isip mo, hindi, baka kailangan matulungan ko to. Kaya talagang share ko yung result ko. Diba? Alam nyo, every time na sinishare ko yung result ko, anywhere in the world, hindi lang po Pilipinas, minsan may mga tumatawag na sa ibang bansa because gusto nilang marinig yung story ko. Never ko pong pinagdamot yon. Minsan ako pang tumatawag sa kanila. Kasi yun yung natutunan ko habang nag-grow po ako dito sa community na to. And next slide, please. Ayan. Christ's body is fitted together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow. Alam niyo yun, according to Ephesians 4:16, no? Tayo raw po sa community na to, bilang sama-sama, kailangan natin ng isa't isa. Pag kulang, parang hindi ganun kaganda ang growth, no? And naalala ko lang, nung nag-start po ako ng Herbalife dito sa Santa Rosa, mag-isa nga lang po ako eh. Hindi ko nga po alam, hindi ko naisip na gagawin ko tong business. Pero dahil nga po, alam niyo yung prompting ng Holy Spirit na ang ganda ng result mo, baka meron kang matulungang iba. Sabi nga, naririnig ko parati sa training, huwag mong isipin yung kikitain mo, huwag mong ang isipin mo yung mga taong matutulungan mo. Yung business will just come naturally. Yung income will just come naturally. At ganun po yung nangyari from me, ako lang. Hindi ko na namalayan, nagkaroon na pala ako ng organization, ng team dito sa Laguna. Nakakatuwa lang, di ba? Dahil hindi po ako nagdamot. And alam nyo, yung balik ng hindi pagdadamot, grabe. Hindi ako ganun kayaman sa tawag doon, yung materials po. But then, mayaman po ako sa kaibigan. And I can say hindi lang Pilipinas, all over the world. Kasi hindi po ako nagdamot ng aking result po. And yun po yung isa sa pinakamaganda. And ang pinaka-reward po na nare-receive ko sa Panginoon, hindi lang po yung material, yung financial. Alam niyo po, yung pinaka-the best na nare-receive ko sa Panginoon, yung healing po, yung energy ko, yung nai-enjoy ako ng family ko, lalo na may bago akong baby boy na ako ngayon. Alam mo yon, yung joy nung hawakan ko siya, ibang klase po. Paano kung natsugi po ako nung time na hindi ko pa namimit ang Herbalife? Hindi ko na siya makikita, di ba? So talagang God is so good. God is so great po talaga. And next slide, please. Ayan. Sabi nga sa Romans 14:17, God's kingdom isn't about eating and drinking. It's about pleasing God, living in peace, and experiencing true happiness. All this comes from the Holy Spirit. Totoo po yan. Hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkain lamang.
Kaya alam niyo po yung words of God, malaking tulong po yan para to nourish ourselves talaga. And yun po yung gusto ng Panginoon. Yung parating makipag-communicate ka sa Kanya at alamin mo kung ano yung mensahe niya para sa iyo sa araw-araw, no? Right. Alam mo, nakakatuwa lang. Ako po ay talagang ginugulo ng aking kalaban. Nirambol niya yung aking kodigo. Okay. So, next slide po. Number 4. Number 4. Saglit lang po ha. Nakakatuwa naman. Alam mo, kanina ayos po ito. Ayun. Ayos na ayos siya. Tapos, ngayon, ewan ko paano na-rumble, no? God is good. Inaayos naman niya. And number 4 is to experience significance. I must serve with others in ministry. So, next slide, please. Sabi rito, each of us has received gifts to use to serve others. Be good servants of God's various gifts of grace. No? According to 1 Peter 4:10. Yan. And yung talent po na meron tayo ngayon, alam ko, ginagamit naman natin. And we share it with others, no? Dahil through sharing po, na marami ang nabibless po. Marami talaga. Yung significance po, dapat daw we just don't think of yung sa sarili lang natin. Yung significance kasi it's not all about yan eh. Yung naka-branded bag ka, naka-branded na t-shirt ka, hindi po yun yung ibig sabihin nun eh. Ang ibig sabihin po niyan ay yung bang you're having a significance na nakakapag-share ka sa ibang tao. You're doing good for others. Ito po yung sinasabi na yung significance, yung nanggagaling po dun sa service nating ino-offer, hindi lang po dun sa family, hindi lang po sa neighbor, sa community, sa lahat po. Yun po yung significance. We commit to experience significance, no? And ito po yung pagsiserve sa ibang tao. And yung pong ginagawa natin ngayon dito sa VNC na to, we're serving not only the whole Philippines, but all over the world po. Kaya po, amen to that. Amen to that talaga. And next slide, please. According to Matthew 23:40, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these, you did for me. Anything po na gagawin mo para sa kapwa mo, ginagawa natin sa Kanya. Yung mga times na kinakailangan mong pumunta sa barangay para mag-share ng health awareness, you're not just doing for the community, you're doing it for the Lord. Diba? Ang galing, diba? Yung trabaho natin dito sa Herbalife, talagang kasama, o kahit hindi man sa Herbalife, kahit sa ibang trabaho mo pang ginagawa, every time na ginagawa mo to ng coming from your heart, every time na ginagawa mo yung best mo, you're doing it for the Lord. And next slide, please.
If you try to keep your life for yourself, you will lose it. But if you give your life for my sake and for the sake of good news, you will find true life. Totoo po to according to Mark 8, verse 35. Huwag mong suluhin. The more na sinishare mo yung blessing ng Panginoon sa'yo, mas lalong nadadagdagan. The more grateful ka, mas lalong dumarating yung blessing. Kaya, huwag kang manghinayang sa oras, sa talent, treasure mo, and even time mo na i-share ito sa iba kasi lahat ng ginagawa mo, nakikita yan ng Panginoon. And He knows what to do with you. Marami siyang reserbang blessing para sa ating lahat. Tayo lang yung inaantay niya. Tayo lang yung inaantay niyang lumapit sa Kanya. And just like any parent, di ba pag naglambing yung mga anak natin, kahit wala nga tayong ibibigay, pipilitin mong may maibigay, di ba? Lalo, how much more ang Panginoon? Ganun siya ka-generous, ganun siya ka-loving, ganun siya tawag doon, ka-compassionate. Grabe, no? Grabe talaga ang Panginoon. And next slide, please. Sabi nga sa Ecclesiastes 4, chapter 4, verses 9 to 12, two people are always better than one because they get more done by working together. And if one falls down, the other can help him up. But it is bad for the person who is alone and falls because no one is there to help. If two lie down together, they can share the same blanket and stay warm. But a person warm will not be warm. Pag mag-isa ka lang talaga, wala kang kayakap, magiginaw ka talaga, di ba? But then, kung marami kayo na talagang tulong-tulong para matapos ang isang task, mas madali, mas maganda ang resulta. And so yun, you cannot be alone talaga. Ito yung, kumbaga sa Herbalife, a community naman, ito yung sinasabi na, teamwork makes the dream work, diba? Okay, so totoo naman yon. Pag mag-isa ka lang, mas mabagal ang growth, diba? But with the team, mas mabilis, diba? Okay. Next, please. An enemy might defeat one person, but two people together can defend themselves, and a rope that is woven of 3 braids is hard to break. According to Ecclesiastes 4, verses 9 to 12. Totoo naman, pag dalawa kayo, pwede kayong mag-defend ng inyong sarili. And just like kahit sa family, sa workplace, pagtulong-tulong isang pamilya, madaling marisolba masolusyonan ang isang concern, di ba? Okay, next please. Yan. Ito yung pinakamaganda. Ito yung nangyayari if we work together, no? Number 1, we maximize pure impact, yon. Mas marami tayong natatapos kapag talagang we work together, no? And we minimize our failure. Mas kokonti yung nagiging mali natin kapag tayo tulong-tulong. Siyempre may kanya-kanyang tulong-tulong na suggestion yan. And number 3, yes, next. Number 3, we mobilize our resources. So kasi nagpupul ng resources, tulong-tulong. Mas madali na mag-work together and magawa yung commitment if we work together. Di ba? Okay. So, next slide please.
Ayan. The last one, to make an eternal difference. Ito yung number 5 commitment. To make an eternal difference, so I must join with others on mission. So, nandun pa rin tayo doon sa working on a team. Kumbaga, meron tayong spiritual mission, yung evangelization na tinatawag. Nag-evangelize tayo ng words of God, ini-encourage natin na talagang magbalik kay Lord, tanggapin si Lord to be our Savior, to be our Lord and Savior. But then, dito naman sa ating Herbalife community, mission pa rin po ito. Mission ito na maging healthier and happier po ang buong mundo. So tayo po yun. Tayo po yung missionary doon of good health, di ba? And alam nyo yung parang balance, nag-jive yung spiritual mission mo, and yung physical mission po. Pag pinagsama mo yon, grabe yung effect, and sino yung mag-glorify mo nun? Walang iba kundi ang Panginoon. Walang iba kundi siya. And for all of us here na nandito ngayon at nakikinig nitong Dare to Commit na talk na ito, I hope na starting today, yung commitment natin ay maging kasing tibay nito. And pwede niyo pong i-go over para nang ma-remember nyo uli yung commitments na to. And meron pa bang next slide? Ayun. According to Matthew, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to do everything I have commanded you, and surely I will be with you. Ano man ang ating gawing mission, spiritual or physical, God is with us. Okay? Next, please. Meron pa bang susunod? They gave beyond their ability. If we give our ability beyond their yung kakayanan natin, far more than they could afford. What explains it was that they had first given themselves unreservedly to God. Kumbaga, wala kang nire-reserve para sa sarili mo, kundi binibigay mo lahat sa Panginoon. The other giving simply flowed out of purposes of God working in their lives. Alam mo, sa dami ng biyaya natin sa Panginoon, alam mo yung purpose ng Panginoon na sa ating buhay na maging mas maayos tayo, lalong nagiging mas maayos kasi nag-commit tayo na talagang makipag-work sa ating kapwa. Okay? Next, please. Meron pa ba? Okay. That ends my presentation. And gusto ko pong i-end itong ating session na to with a prayer, short prayer po. And let's pray po. Sabayan niyo po ako. Oh dear God, thank you, Lord, for reminding us to be more daring in our commitment as your servant. And as part of Herbalife community, spreading love, compassion, generosity, humility, and forgiveness. May you always guide us and protect us and provide for us abundantly. This we pray in Jesus' name. Amen. So, magandang buhay po sa lahat. Andyan pa ba kayo? Yes. Thank you, Tita Baby. Ayan. So, ano na ba? Anong time na?